Sa kaugnay na balita, nasa linya na si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga, Commodore Tariela. Morning po, sir. Hello, sir. Hello, sir. Ayan na, narinig ko na. Yes. Ay, Commodore J. Tariela, magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa mga taga-subaybay niyo po. Opo, unang-una, ano lang pinakahuling development kaugnay po nitong namataan natin at nakumpirma nyo na presensya po nitong tinaguriang monster ship ng China Coast Guard? Well, ang Philippine Coast Guard, BLP Cabra, at ang mga aircraft natin ngayon ay dinirect na ng ating komandanta na si Admiral Ronnie Hilgaban na siguraduhin na every time na papalapit ang China Coast Guard vessel, papalapit sa coastline natin, ay ito'y i-monitor natin. No? The main objective of our deployment is to challenge the presence of the Chinese Coast Guard dito sa Bajo de Masinloc at siguraduhin natin na hindi nila iaharas ang ating mga mainistang Pilipino. Opo, Commodore, sa pagtayaan nyo lang po, ano po kaya ang pakay ng China dito sa ginawa nilang hakbang na ito? Well, there are different ways to interpret this. Una sa lahat, alam naman natin, gaya nga sinabi ni ADG Jonathan Malaya, the Chinese Coast Guard has been present in Bajo de Masinloc for a very long time already. Pero ang pinakakaiba lang na ginawa nila ngayon is that the Chinese Coast Guard monster ship, yung pinakamalaking Coast Guard vessel nila, ay lumalapit dito sa coastline natin dito sa Zambales. Well, we can interpret it in two ways. No? Una sa lahat, they want to legitimize itong presensya nila sa vicinity ng Bajo de Masinloc. That's why they are even sending their monster ship dito. Secondly is to threaten ang ating mga mines ng Pilipino para ma-discourage sila na mangisda dito sa gawing ito ng Zambales. Opo, pero kung pagbabatayan po natin ang sinasaad ng UNCLOS, ito'y malinaw na naman na paglabag sa panig ng China. Well, obviously, this has already been decided by the 2016 Arbitral Award. Opo. Kung saan sinasabi na wala naman talagang basihan ang People's Republic of China na angkinin ang Bajo de Masinloc at ang surrounding waters na napapaloob dito. Dahil ito ay obviously falls within the exclusive economic zone ng ating bansa. Opo, ay sa panig po ng Philippine Coast Guard, ay meron po ba kayong nakikitang rekomendasyon o siguro pagkakataon na pag-usapan ito ng ating pamahalaan para maiwasan muli itong ganitong insidente, Commodore? Well, on our part, we just make formal report to the National Task Force West Philippine Sea, and of course, we also have the National Maritime Council to carry out policy recommendation tungkol sa mga ganitong insidente at sa mga ganitong incursion ng Chinese Coast Guard. As far as the Coast Guard is concerned, we are only documenting this incident, and it's for the NTFWPS and NMC to come up with the necessary policy recommendation. Opo, yung po bang naging hakbang ng Philippine Coast Guard sa pagpapadala po nitong BRP Cabra, ito po ba rin yung naging dahilan kung kaya't umalis sa ating teritoryo itong China Coast Guard ito? Well, as we speak right now, the Chinese Coast Guard monster ship remains to be within the vicinity of Bajo de Masinloc. Hindi pa umaalis, ha? Yes, but it moved further north. Hindi na siya malapit na gaya lang napabalita na 54 nautical miles lang. Opo. So, ibig sabihin, okay lang yun. Wala silang problema doon. Well, una sa lahat, problema pa rin, dahil gaya ng sinabi ko, they are actually encroaching within our exclusive economic zone. The mere fact this is a public vessel, this is supposedly a law enforcement vessel ng isang bansa. Wala naman siyang dahilan o karapatan para mag-operate sa area na to. Commodore, anong plano niyong i-recommenda dito sa sitwasyon na ito para hindi pa lumapit muli itong monster ship na ito ng China Coast Guard? Well, the Philippine Coast Guard, as what I said, the commandant still has a standing directive sa ating mga Philippine Coast Guard vessel and PCG aircraft na kung patuloy itong maglalagi sa mga areas na to, ay patuloy pa rin siyang mamanduhan ng BLP Cabra.
at patuloy pa rin nating papaliparan ng ating Coast Guard aircraft and PCG helicopter to challenge the presence of the Chinese Coast Guard monster ship. Last na lang po siguro, sir, so sa ngayon, sa mga oras na ito, masasabi po natin at matitiyak sa publiko, pati po sa mga mangingisda doon sa Bajo de Masinloc, na wala po silang dapat ipag-alala since ipanadala na rin po natin yung BRP Cabra. Yes, the Philippine Coast Guard has the commitment, na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. This is primarily the reason kung bakit tayo nagdi-deploy ng bangko, in those areas sa dinadaanan ng monster ship, we have to make sure na wala tayong mga mines ng Pilipino rito na ihaharas nila at tatakbutin para ma-discourage mga isda. It is the objective of Admiral Gaban na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mines ng Pilipino dito sa Bajo de Masinloc. Last na po, sir, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng supply sa ating mga mangingisda roon? Yes, in coordination with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The Coast Guard, together with BPAR, are providing fuel subsidy and even food supplies for them to prolong their fishing expedition in the West Philippine Sea. Alright. Maraming salamat po, sir. Commodore J. Tariela po. Commodore, hindi ko lang natanong sa iyo, nung challenge po natin sa itong China Coast Guard, ano po bang naging tugon nila? Well, ang kakaiba lagi ang response nila, they are also claiming to have sovereignty and they are claiming na meron silang basihan to conduct a legitimate law enforcement operation daw sa ating exclusive economic zone. At agad naman natin itong kina-counter, highlighting that the Philippine Coast Guard is conducting this routine maritime patrol within our own exclusive economic zone in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea. Okay. Commodore, baka lang may pagkakataon makapagbigay ka rin ng pahayag o reaksyon dito naman sa issue ng underwater drone diyan po sa San Pascual, Masbate. Ang binabanggit ko po kasi ng isang defense analyst, dapat daw hindi dina-downplay ito ng militar. Well, ito sa lahat, Commodore? Hello? Yes. Go ahead, Commodore. Hello? Naputo lang. Pakiulit lang ulit, Commodore. Yes, for the past 2 to 3 years, meron na tayong mga na-monitor ng mga underwater drone na alam naman natin ang pagkakakilanlan nito ay galing sa bansang China. Hindi naman sa dina-downplay. Ang sinasabi lang natin siguro is that these drones are being used for scientific research ng bansang China. Again, this is illegal and this is also in violation of UNCLOS dahil ang bansang China does not have the authority for sovereign rights. Binabiolate nila ang sovereign rights ng ating bansa dahil sila ay nag-i-explore in underwater ng ating exclusive economic zone. At ang kakaiba dito, ang mga drones na nakuha natin before are always located on the west side, sa West Philippine Sea. This is the first time na masasabi natin meron tayong underwater drone na nakuha sa eastern seaboard. Wala ba dapat tayo ipangamba rito, Commodore? Lahat na yata ng uri ng mga makabagong teknolohiya ginagamit na para i-monitor ang ating teritoryo, Commodore. Well, sa lahat, kaya sinabi ko, the main reason why they're using these drones is only for them to conduct evaluation ng ating and scientific expedition dito sa ating underwater, sa seabed. Tingin ko yung sinasabing hindi nakakabahala is that in terms of security. And of course, this is, again, a violation of our sovereign rights. Okay. With that, Commodore Tariela, maraming salamat po sa pagkakataon at sa impormasyon. Salamat po, sir. Maraming pong salamat. Mga kapuso, si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Ang kinikilingan, walang pinoprotect.